Welcome to Donmar TV News Channel. Senator Sherwin Gatchalian has banned National Transmission Corporation President Melvin Matibag from attending hearings on the budget of the Department of Energy and its attached agencies and government corporations. In a letter to Energy Secretary Alfonso Cusi, Gatchalian referred to the October 21 hearing in which Matibag was declared out of order and was removed after he called Senator Manny Pacquiao's questions politically motivated. The senator stressed any abusive, offensive, or otherwise improper speech or behavior will not be tolerated. He said until Attorney Matibag is able to behave in a professional manner, he is forced to prohibit his attendance to the remaining hearings. Pinanatag ni Pangulong Rodrigo Duterte ang umano'y kinakabahang si Senator Ronald Bato de la Rosa kaugnay sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa war on drugs ng Duterte administration. Sa kanyang talumpati sa joint meeting ng National Task Force Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict kahapon sa Lucena City, sinabi ng Pangulo na ninenerbyos umano ang dating pinuno ng Philippine National Police na si Bato dahil si Bato na nervyos kasi kasali siya doon sa tukhang niya. So, huwag kang mag-alala. If there is any person who is going to prison, it would be me. Ayon sa Pangulo, handa siyang akuin ang responsibilidad at makulong. But it should be a Filipino court manned by a Filipino judge and me prosecuted by a Filipino prosecutor. At magpakulong ako dito sa I assume full responsibility. Eh sabi ko kay Bato, huwag kang keep quiet there and just ako, turo mo ako. Pero giit ng Pangulo, tinitingnan lang ng human rights group na dumulog sa ICC ang mga nasawi sa war on drugs at hindi ang nasa 500 individual na nakukulong araw-araw dahil sa mga krimen na may kinalaman sa droga. Sinagot din ng Pangulo ang mga kritiko na nagsasabing tina-target lang ng drug war ang mga maliliit at mahihirap na individual. Walang mayaman ngayon na Pilipino na sa droga. Kakapatay lang ng 4 na Chinese. Yun ang mga big fish dito. Batay sa pitas na ulat ng gobyerno, mahigit sa 6,000 individual ang namatay sa anti-drug operations ng pamahalaan mula nang umupo ang Pangulo noong 2016 hanggang nitong Agosto. Pero sa 41 pahinang desisyon ng ICC upang imbestigahan ang drug war, tinatayang nasa 12,000 hanggang 30,000 ang mga nasawi mula 2016 hanggang Marso noong 2019. Okay, alam niyo po mga kapatid, doon sa nangyari po kanina, naging maayos po ang naging pag-uusap, naging successful po. Kung ano man po yung mga nakuha natin impormasyon doon, hindi ko muna po pwedeng i-public. Opo, hindi ko muna pwede tayong mag-public, hindi natin pwedeng pangunahan si Mayor Sara or si BBM. Okay? Depende na lang siguro kung madudulas ako. Di ba? Alam niyo naman ako, madali akong madulas. Pero, tuloy pa rin po tayo ng ating panalangin, mga kapatid. Ipagdasal pa rin po natin si BBM, si Mayor Sara. Kasi alam niyo po, napakahalaga po ito na magkaisa tayo. At lalo na magkaisa si BBM at si Sara. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit po dapat na magkaisa ang dalawa? Na huwag maglaban sa iisang pwesto. Kasi pag naglaban si Sara at si BBM, ang sabi ko nga po kanina, ang makikinabang si Leni Robredo. Ang makikinabang ng kanilang inaasam na pwesto, ang grupo po ni Leni Robredo. Kaya huwag natin hayaan, tayong mga supporter ni Mayor Sara, ni BBM, huwag natin hayaan na maglaban ang dalawa. Huwag natin hayaan. Napakahalaga po na tayo'y nagdarasal. Okay? Na nagkakaisa. Yung po ang kailangan.
na magkaisa tayo. Pero, tinatsa ko po sa inyo, yung dalawa ay nagkasundo na. Okay? Pag sinabi nagkasundo na, maraming ibig sabihin yan. Di po ba? Hindi ko naman po sinasabi ko ano na pagkasunduan ng dalawa. Basta ang sinasabi ko, nagkasundo na po ang dalawa. Kasi may mga kausap din po tayo na mismong malalapit din kay BBM, na malalapit mismo kay Mayor Sara, na kabilaan natin tinetext at tinatawagan kanina pa habang nagkakaroon ng mga meeting doon. At doon naman sa mga informante natin doon sa loob, walang nangyaring pagtatalo. Bagkus, parehas masaya ang dalawa. Si Sara, si BBM at yung mga kasama ni Mayor Sara at kasama ni BBM, parehong masasaya sa nangyaring pag-uusap nila kanina ho. Dapat po guys, yun ang ipagdasalo natin. Magkaisa tayo kasi pagwas ang dalawang yan naglaban, mahahati ang boto. Mahahati. Pag nangyari po yan, nahati ang boto, masasayang ang nasimulan ni Pangulong Duterte. Tandaan po natin yan, masasayang. At yung ating pinagsisigawan noong 2015, 16 na panawagan kay Pangulong Duterte na tumakbo siya, at siya tayo pinakinggan ng mama, mawawala po yun. Pag ang pumwesto ngayon 2022 ay hindi ka kakampi. Tandaan po natin to. Huwag nating sayangin ang mga panahon na may oras pa tayo. Magkaisa po tayo, mga kapatid. Ipagpatuloy natin ang panalangin, panawagan na magkaisa ang dalawa. Kasi napakahalaga po. Napakahalaga. Tandaan niyo po to. Huwag natin bigyan ng puwang ang mga kalaban. Okay? At tandaan din po natin, huwag lang tayong tumutok sa pagkapangulo, sa pagka-vice president, tumutok din po tayo sa mga congressman na ipipwesto. Tandaan niyo po, bawat distrito niyo po, bantayan niyo po ang mga congressman ninyo. Kung sila ba ay kapartido, sumusuporta sa liderato ng administrasyon na to. Tandaan po natin yan. Kasi kung tayo'y puro BBM, puro Sara tayo, at ang nakapwesto po dyan, eh sabi mo na ba yung pakay? O yun, bigyan mo. Napamasahe. Okay. Pagpasipag ang pinesto lang natin si Mayor Sara, si dating Senator Bongbong Marcos, at pag ang nakapwesto po ay mga congressman na hindi ka partido, wala rin pong silbi. Tandaan niyo po yan. Dapat magkaisa po tayo. Mula sa congressman hanggang sa mga senador na iluluklok po natin, dapat alam natin na ang puso nila ay sumusuporta sa liderato ng administrasyon at sumusuporta sa magandang hadikain na ginawa ni Pangulong Duterte. Yan ang the best po dyan, mga kababayan. Yan ang dapat nating gawin. Bigyan mo ng 150. Wala ng pera. Magkano ba rin mo? Alam mo, nakalive ako. Nakikipag-ano ka pa. Yan po ang dapat nating gawin. Suportahan po natin ang bawat kapartido ni BBM at ni Pangulong Duterte. Suportahan po natin yun. Kasi mahalaga po yan eh. Kasi po, kahit manalo si BBM o si Sara, pag ang mga congressman ay hindi kapanalig nila, pwede silang mapatalsik ko dyan. Sa anong paraan? Impeachment! Yan ang gagawin ng kalaban ng administrasyon. Kahit manalo si BBM, manalo si Sara, kung i-impeach nila ang nakapwesto sa Malacanang, i-impeach nila ang Vice President, babalik tayo, sila ang pipwesto. Kaya huwag natin palusutin ang mga congressman na walang ginawa kung hindi bumakbak sa kasalukuyan administrasyon. Huwag natin pong bigyan ng puwang ang mga yan. Lalo na po yung mga balimbing na politiko, yung mga pasalin-salin ng partido, huwag natin bigyan ng pagkakataon yan, mga kapatid, nang hindi sumakit ang ulo natin at nang hindi sumakit
ang uupong dalawang opisyal na to. Tandaan po, napakahalaki po ng ating gagampanan. Tayong mga supporter ng dalawang partidong yan, malaki po ang ating papel sa panahon ng election po na to. Napakalaki po. Kaya huwag natin silang bigyan ng puwang. Pabayaan nyo na yan. Tapos yung putangin ng si Pacquiao na yan, tanga naman yan eh. Pabayaan na natin yan. Yung mga nagsasalita na kung sino-sinong pasaring ng pasaring sa dalawang kandidato natin, pabayaan na ho natin yan. Kasi guys, ito po lahat ng kandidato na laban sa administrasyon, kabado po. Kabado. Kabado po sila. Pag nagtandem ang dalawa na to, South at North, pag nagsama po, Norte at ang Mindanao, pag nagsama ang dalawang yan sa isang tandem, maniwala po tayo, guys, mahihirapan sila na makapurma. Yan ang ayaw mangyari ng kalaban ng administrasyon. Na ayaw nilang mangyari na magsama si Bongbong at si Sara, ang gusto nila ay maglaban ang dalawa. Yan ang gusto nila. Para pumahati yung pwesto sa pagkapangulo. Yan po ang gusto nila. Yan ang gusto nilang mga yan. Na magulo. Yan po ang gusto nila. Magulo ang administrasyon, malito ang mga botante, mawasak ang botante, mahati ang mga supporter, mahati ang boto. Yan po ang taktika ng mga yan. At may mga darating pa pong pagkakataon dyan na pag-aawayin yan si Sara at si BBM. Nagagawa ng mga isyo, gagawa ng mga kwento ang kalaban para lang pag-awayin ang dalawa. Pero ang tingin ko naman sa dalawang ito ay parehong matalino, parehong may utak at malawak ang mga kaisipan. Kaya wag po tayong magpadala sa mga lumalabas na kung ano-anong mga kwento. Kasi yan po ang gagawin eh. Pag nagsama po yung dalawang yan, maniwala po kayo, magkakaroon ng issue yan na paninira, mga black propaganda para lang maghiwalay ang dalawa at maglaban. Yan ang gagawin ng mga kalaban. Kaya ho, nung mga pas na sinasabi ko, huwag tayong mag-away-away, BBM, Duterte supporter, dapat magkaisa tayo. Okay, yan ang gawin natin. Total, tayo naman nagtatagumpay ngayon. Di ba? Nagdadasal tayo at pinakikinggan tayo ng Diyos. Yan po ang the best. Huwag natin hayaan na makapurma ang mga kalaban. Kasi, at doon naman sa mga kalaban ng administrasyon na to, kalaban ng mga Marcos, alam nyo ang gawin nyo na lang? Simple lang naman ang dapat nyong gawin eh. Simple lang ho. Alam nyo kung ano, magbigti na kayo ngayon. Ngayon pa lamang, magbigti na kayo. Lahat ng kalaban ng administrasyon ni Duterte, kalaban ni Bongbong ng pamilya Marcos, magbigti na kayo. Magbigti na kayo. Kasi, pag nagkataon na nanalo ang dalawa at sure naman mananalo, mababaliw ang mga ulo ninyo. Mababaliw ang mga utak ninyo na ayaw nyong mangyari na magsama ang dalawa. Ang dynasty o yung tinatawag na ano yung sinasabi minsan ni Pangulong Duterte? Kung kapalaran mo ay hindi nyo mapipigilan eh. May tawag na ano doon English eh. Kung dynasty, ano ba yun? Destiny nyo talaga. Ba't sa nangyayari yung ngayon? Destiny nung dalawa na magsama. Destiny ho yan. Ngayon, kung iniisip naman ninyo na pag nanalo si BBM at i-impeach ng mga kalaban, may Sara Duterte naman tayo. Di ba? Na wag naman sanang mangyari na magkaroon ng impeachment. Di ba? Pero, kung ako kay Pangulong Duterte, ito ang hamon ko sa mga anti-Marcos, anti-Duterte. Alam nyo kung ano ang hamon ko sa inyo? Simple lang. Simple lang. Simulan ninyo ang panggugulo ngayon. Simulan ninyo
ang manggulo sa gobyerno. Simulan ninyo ang mag-ingay ng kung ano-ano. Simulan ninyo. At ako'y naniniwala, pag nasimulan ninyo ang panggugulo, putang ina, baka mamaya walang mangyaring eleksyon, baka magdeklara si Pangulong Duterte ng martial law, at pag nagkataon pa, ibigay pa ni Pangulong Duterte isa kay Sara or kay BBM ang pagkapangulo. Pag minalas-malas. Simulan ninyo ang panggugulo. Simulan ninyo. Tulong ano nyo. Simulan ninyo manggulo. Guluhin ninyo ang eleksyon na to nang makita nyong hinahanap ninyo. Doon sa mga antay, nako, sigurado baka si Leni Robredo, pag natalo to sa pagka-presidensyal, baka lumipad dyan papuntang US. Si Pangilinan, baka lumipad yan pag nagkataon. Nako po, kawawa kayong mga nilalang, mga putang ina ninyo. Kaya ito lang ang panawagan namin, magbigti na kayo